SARS? Kasi, ang nakaka-relate lang po sa akin dito, yung may mga edad, yung may mga bata, mga nasa 20s, hindi nyo alam yun. Kasi bata pa kayo noong 2002. Yung SARS po na yan, nangyari, lalagdating ka, after ilang araw, mamamatay ka. At may Pilipinang namatay na taga-Pangasinan from Hong Kong. So, ang nangyari, nagkagulong po ang buong mundo. Ang nangyari pa dyan, nag-provide sila ng vaccine. Talagang ano yan, huge news noong 2002. Now, ang tanong, ilan ang namatay sa SARS? Well, guess. Ilan? Ha? 1,000. Ang namatay po sa SARS, 774 deaths worldwide. Pero, ang news, ang laki-laki. Ngayon, bird flu. Narinig niyo yung bird flu? Yan. Ilang kaya namatay worldwide ng bird flu? Lahat narinig natin, Ebola. Wala ba akong statistic ng Ebola eh. Pero ang bird flu, ang namatay worldwide is 359 deaths worldwide. Hindi natin sabihin na konti yan. Pero, compared to this number, ito po, US lang, namatay noong 2009. US alone, heart disease, almost 600,000. Hindi 600, 600,000. And US alone lang yan, cancer, more than 500,000. And chronic lower respiratory disease, 137. Sabi natin, paano naman yung buong mundo? Paano Pilipinas? Sa Pilipinas pa, wala tayong accurate sa statistics. Kasi ang Amerika, they spend money para magkaroon ng ganyang statistics. Now, ang tanong, ano ba yan? Simple lang, ilan na namamatay ng heart disease everyday sa buong mundo? Estimate po, parang ganito. Ilan nakarinig sa inyo ng Malaysian Airlines bumagsak o nawala? Ha? Yan. Ilan kaya ang sakay ng Malaysian Airlines? Boeing 777? Mga about 300 plus na passengers, right? Ang bumabagsak po, pag bumagsak aeroplano ng isa, magkakagulong mundo o nawala, di ba? Linggo yan na news. Hindi makita. Marami ka mag-anak na very upset because of what happened. Ganito po ngayon ang comparison natin. Parang may jet plane, heart disease lang pinag-uusapan natin. Parang 10 aeroplano ang bumabagsak every single day namamatay po sa heart disease. So imagine 10 na jumbo airplane po, puno ng tao, bumabagsak every day. Ganun po kadami ang estimate na namamatay sa heart conditions or heart disease. Palang, hindi pa kasama yung cancer, hindi pa kasama kung ano-ano. Now, sabi natin, bakit ganyan? Hindi natin masyadong alam. Kasi po ang nangyari sa generation natin, tinanggap na natin na normal mamatay sa heart disease. Pero nung unang panahon, nung panahon ni Lola, nung panahon ng Lola ko, syempre Lola ko mas matanda sa Lola ng iba dito, hindi naman namamatay ng heart disease yung mga parents basta noon, natutulog lang. Sabi marinig yung mga unang panahon na kwento, ay si Lola natulog lang. Ganyan. Eh ngayon, ang nangyayari, yung mga next generation na Lola, bago mamatay, ma-hospital muna na 1 buwan. 2 buwan, mag-ubus muna yung pera. Kahit yung Lola mo, professional nung nag-retire, uubusin din niya yung pera niya na 5 million, 6 million, pag may heart condition. Magkano kung magpa-bypass ngayon? Ha? 2 million? 3 million? May friend kami sa Canada, binenta yung bahay nila, magpa-bypass ang tatay, after 3 years, patay din. Kaya ganun po ngayon ang mga nangyayari. Sabi natin, bakit ganito? Kasi the World Health Organization, meron po silang survey noong 2009. Ang nangyari po dito, sandali, naiba yung pang-pindot. Ayun. Naiba yung pang-pindot ko, Sorry, Okay. 2009, 17.3 million po ang namatay ng cardiovascular disease. CVD is cardiovascular disease. Now, diseases, sabi nila, Presi, yung namatay sa US naman yun. Pero 17.3 million po ito. Bakit? Tayo natin sinasabi ko sa inyo. Kasi po, 80% ng namatay galing sa low and middle income countries. So, mas marami pong namamatay, na nasa low
or middle income countries. Yung kanina natin nakitang statistics from US, ang US medyo advanced country siya, ano? Okay? Kaya po, ganun kaso wala tayong specific na numbers dahil nga walang funding ang mga low to middle income countries to get the proper survey for this. But WHO already predicted by 2030, pwede mag-adjust ng ano? Sino pwede tumulong sa... Mata ko ba yung malabo o yung... By 2030, ang mamamatay po sa CVD, cardiovascular diseases, is 23.6 million. Ngayon, ganito yan. That is going to be 15 years from today. Lahat po tayo nang nakaupo dito dahil it will happen 15 years from today, candidate tayo na makasama dun sa 23 million. Kasi simple lang. Sabi mo dito, yung bata dito, mga batang lalaki, gusto ko kinakausap eh. Kasi yung mga lalaki, ano yan, matapa. Pero ang problema, 15 years from today, kung 25 ka ngayon, 25 plus 15, ilang taon ka nun? Ha? 40. Kung 40 ka, 40 plus 15, ilang taon ka na? Kaya ngayon, madami na yung mamamatay ng cardiovascular diseases kasi hindi lang po ang sakit sa puso, hindi lang ito pang matanda. May friend kami sa California. First attack, nurse pa naman. 34 years old. Naglalaro, may anak siya. Kasi yung anak namin nun eh. Lalaro, 7 tsaka 8 years old yung anak niya. Natumba. Sabi niya, nahilo ko. Siguro hindi ako nag-breakfast. Nag-breakfast. Nurse, mag-asawa ha. Tapos may after mga 2 hours, nahilo ulit. Pero bumagsak ulit siya. Pero hindi na nagising. Kumbaga yung unang hilo, nakatayo pa siya. Yung pangalawa, hindi na. Nung pagdating sa ospital, they're 10 minutes away from the hospital, patay. Kasi mas deadly po yung mga merong heart condition na walang symptoms. Na dito po sa IWON, unti-unti, bibigyan po namin kayo ng knowledge kung ano bang nangyayari dyan. Kasi pag wala kang sintomas, hindi ibig sabihin, exempted ka. Yung may sintomas po kasi, na heart may plaque na yung kanyang mga ugat-ugat, 70% usually meron ng chest pain. Pero kung hindi ba 70% po yung blockage niyan, wala ka pang chest pain. Pero hindi ibig sabihin, wala kang blockage. Kaya di ba sabi mo, ay unang attack lang, namamatay. Actually, mas deadly po yung unang attack kaysa dun sa may chest pain. Kasi pag may chest pain, bibigyan agad ng medication, medyo nag-iingat-ingat. Pero kung wala kang symptoms, mas deadly yun. Now, pag talagang inatake ka, patay. Sabi natin, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit nasabi to ng WHO? Kasi po, simple lang. Sabi ng CBC News, for the first time in recorded history, today's younger generation will live shorter lives than their parents. Mas maikli daw po yung henerasyon ngayon. Ang buhay nila kaysa sa mga magulang. Now, sabi natin, this is the most alarming statistic that we found. Yet, parents do not recognize the problem. Kaya po ngayon, yung generation ngayon, ito daw po ang henerasyon na baligtad na. Diba? Usually, ang anak ang naglilibing sa magulang. Ito pong henerasyon na to. Marami pong mangyayari. Ang magulang na ang maglilibing sa anak. Which is, yan po ang reality. Bakit? Kasi simple lang. Ganito ang lifestyle natin. Okay? Ako po, first time ko nakatikim ng French fries. First year college. Ang bata ngayon, wala pang 1 year old, si Mami, nasasalubungan ng French fries, si baby. Ang tanong, ginagawa mo ba yun dahil gusto mo patayin ng anak mo? Hindi. Ang mga mamis ngayon, kaya sila nagtatrabaho, they love their kids, correct? Correct. Pero po, ang problema, ito na. Our family treats, yung treat mo, sometimes, they're becoming family treat. Sabi ni Mami, kasi mga working moms na ngayon no? Dati unang panahon, daddy lang, mga mamis. Dahil nagtatrabaho ko, nagigilty ako, pag weekend, lalabas tayo. Paglabas ng anak, ititreat ni Mami kasi mahal. Di ba mga mami, mahal niya yung anak talaga, kaya siya nag-work.
Yan na, umpisa na. Coke float, tata. Hindi natin alam, may harm pala yun sa ating mga anak. Kaya nga po sabi ng CBC News, yet parents, they don't recognize na yun po yung nangyayari. Kaya ngayon po ang anak mo pagdating na 20 years old, bakit may cancer? Bakit yung anak ko 24 lang, may cancer? Kasi ang tanong, ano kayo pinapakain ng mami? Sabi nga nila, ang mami daw, ang mga ina, walang ina na gustong pumatay ng anak. Yung tamang mag-iisip na ina, ha? Pero may mga ina, gustong pumatay ng asawa. Joke lang. Pero, ganun po yun dahil ang ina siya, pero without the proper knowledge, ganito po ang mangyayari. Kaya dito po sa IWON, okay, our vision, IWON envisions to be the leading health and wellness company in the world with the untiring, unrelenting, and unstoppable passion to help individuals, families, and communities become healthier, happier, and wealthier. Sabi natin, ay, naku. Excuse me, ho. Ano nga? Yun, bumalik. Kasi naiba po itong aking pointer. Ito, yan. Sabi nila, to be the leading. Gusto ng IWON, maging to be the leading, hindi one off. To be the leading. Ang tanong, paano natin magagawa yan? With a huge company na ahead sa atin, di ba? May mga companies na mas malalaki sa atin. Pero paano natin maa-attain yan? Simple lang, sabi natin, magbenta tayo ng food supplement. Di ba? Magbibenta po tayo yan, huwag kayo mag-alala. Pero hindi yan ang solusyon. Okay? We will try our best to provide the community powerful whole food supplements. Pero hindi po dyan natatapos ang kwento. Kasi, sa totoo lang po, sa North America, $32.5 billion US dollars ang ginastos po nila o ibinili nila ng mga dietary supplements for 1 year lang. 32.5, hindi po billion dollars. And yet, maraming Americans may sakit pa rin. So, ibig sabihin, hindi po ang supplement ang main solution. Kasi bakit? Even though the supplement is very, very powerful, if your body is not physically fit or hindi na-absorb ng katawan mo yung mga nutrients, napo-flush lang yan. Okay? Kaya nga po ang Americans, they can spend billions and billions of dollars, yet marami pa rin may sakit. Bakit ganon? Akala ko supplement lang yan. Kaya po dito sa IWON, tuturuan po natin kayo yung mga lifestyle diseases na na-acquire po natin through our lifestyle. Ano po yan? Cancer, heart disease, diabetes, hypertension. Yan. Lahat to narinig nyo? Meron ganito sa pamilya nyo? Meron. Sabi natin, Presi, ano yan, lahi. Lahi namin. Totoo po may lahi. Ha? May genes tayo eh. Galing tayo sa parents natin. Pero ngayon po ang mga sakit, bago mag-kick in yung genes mo, according again to the studies, mas malaki po ang percentage na kaya ka nagkakasakit lifestyle. Sabi mo, hindi. Lahi talaga namin yan. Sa totoo lang po, totoo yun. Lahi nyo, kumakain ang masasarap na pagkain na gusto nyo. Kasi parang ganito, yung asawa ko, Kapampangan yan. Lumang sa Pampanga. Ang hilig ng Kapampangan, longganisa, Pampangas na sisig, tusino, pindang, tapa, ano pa? Dami yan, no? Kaya ibig sabihin, kung anong niluluto ni Mami, yun din ang favorite ni Daddy, ni Baby, ng Kuya, ng Ate. Eh, yung mga Ilocano, ano pong paborito niyang pagkain? Hindi, pakbet. Napapansin ninyo? Kaya yung Ilocano, gusto niya ang panakain, ang Bisaya, laswa. Kasi kung anong pinapakain ni Mami, yun ang nagiging paborito ng anak. Okay? Kaya hindi po, sabi nila, bakit yung taga-Ilocano gusto ng bagoong? Eh syempre, simula mali pinapakain ng bagoong yun. Sabi
sasabihin mo, paborito. Nasana yung dila. Tignan niyo yung mga nasa India, lahat ng pagkain Bicolano, may maanghang. Sabi mo, hindi kasi yung mga Bicolano, mahihilig yung sa maanghang. Hindi, nasana yung dila. Kaya ang lifestyle po, sanayan din. Si mami, mahilig mag-soft drink, si anak, mahilig din. Diba? Si mami, tamad uminom ng tubig, yung anak, ganun din. Gaya-gaya lang. Sabi nga ng Pilipino, ang ginagawa ng matanda ay ginagaya ng bata. Kaya po, tinatawag po dito, lifestyle diseases, totoo yan, may genes tayo. Pero dito po pag-aaralan natin kung paano po natin mape-prevent. Dahil lifestyle diseases po ito, ang solusyon po natin, lifestyle medicine. Okay? Kung na-acquire mo siya sa lifestyle, ang solusyon, lifestyle medicine. Hindi pwedeng, bawa, na-aksidente ka, nasagasaan ka, sasabihin mo sa akin, pwede ba tumang sa lifestyle medicine? Hindi, aksidente yun eh, diba? Pero yung na-acquire mo sa lifestyle mo, ang solusyon, lifestyle medicine. Baka po natin? Now, ang tanong, ano ba yung lifestyle medicine na yan? Ito po, we were able, isa lang to sa mga ibibigay natin, o i-share natin sa communities, ano po? It's a 27 years of medically proven, scientifically tested, evidence-based. Bakit ganyan? Okay? Bakit po medically proven? Nung Monday, may kausap ako, Colonel, dyan sa Aguinaldo. Colonel na doktor, department head ng prevention nila. Sabi niya, yung kasama ko, sabi niya, ay hindi mo, may mga testimony kami. Hindi ko na sasabihin kung sino kasama ko. Plano siya dito eh. No? Sabi ng doktor, hindi naman ako naniniwala sa testimony. Ay sabi ko, ganito po yan, doktor. Hindi rin po testimony meron kami. Scientifically based, clinically proven. Sabi ng doktor, hindi ako naniniwala sa testimony kasi nababayaran yan. Pwede ka na magbayad. Sabihin eh, dati may bukol ako, ngayon nawala na. Nasa na evidence mo? Kahit ako, pwede ko sabihin yun. Dati, pilay ako, ngayon nakakatakbo na ako. O, diba? Kaya kailangan, meron ka ngayon, medically proven. Ibig sabihin, may laboratory. May proof na galing sa ospital. Meron niya mga, alam niyo na yung laboratory, nagkakaintindihan tayo dyan, ha? Kaya po, scientifically based, hindi tayo nagsasabi na testimony based. It's very good to hear testimonies, but it's not enough. Because the modern science, hindi pwedeng mahimala lang. Kailangan, meron kang nakapapel. Diba? Kaya, totoo naman po yun, mahimala. Pero ngayon, hindi lang siya pwedeng ganon. Okay? Kaya ito pong lifestyle natin, meron po siyang evidence. Yan. Na dati, ito yung tao, meron siyang angiogram na ganito yung blockage ng puso niya. After, with the lifestyle medicine, lumiit po, with a reasonable time and practices. Now, ang tanong, ano ba to? Ito pong program na to, niran na po sa almost sa Southeast Asia, Philippines, United States, Canada, ilan ang mga countries na niran siya. And this program has been run locally sa Central Bank, sa COA. They adapted this program already. Now, ang tanong, bakit? Ano ba yan, Ms. Bressie? Ito pong experience na to, 27 years put together, it's now available in the palm of our hands. Hindi po tayo nagbebenta ng cellphone. Ang binebenta po natin, yung lifestyle medicine, pwede nyo nang kasama 24/7. It will coach you. Ano ba itsura niyan? Sa Monday po, meron na tayong teaser of this product, no? Don't miss our Zizzle night on Monday. Limited seat. Hindi po dito. Huwag kayo mag-alala doon po sa sa Raffles, mas malaki-laki. Ang itsura po niya, ganito. Pangalan niya si Perla. Personal lifestyle assistant. Sabi niya, ano naman ang relasyon niya sa akin? Simple lang. Ilan sa inyo ang marunong sumayaw? Kundi lang. Wala na ako, naiya sila. Pero mas magaling sila sumayaw. Mahilig. Walang hilig. Diba? Sabi nila, ilan na marunong sumayaw? Kasi ang Zumba, it's dance aerobics, no? Sabi nila, kami po, hindi kami magagaling. Ang instructor kami dito, hindi namin sinasabi na kami ang pinakamagaling na sumayaw na instructor. Isa lang pong magagaranti ko sa inyo. If you will attend our class, kahit tinatamad ka, you will stick dancing with us for 1 whole hour. Ibig sabihin,
kung nakikita mo kami dito, ini-encourage ka namin, yun ang magaling namin gawin, we will encourage you to dance with us for the whole hour of workout. You will stay with the program. Pero kung magsasayaw ka mag-isa mo, na isang oras, kaya mo ba? Mag-isa ka. Tagal ka? Hindi. Baka hindi pa isang oras, isang kanto, ayaw mo na, baka kantangan, di ba? Kaya, ay nakakatamad. O kaya yung iba, bibili ng DVD. Mag-workout sa bahay. Dalawang araw lang gagawin yun. Kaya po ang mga gym, fitness club, bumibenta. Kasi itong mga lalaki, kaya naman nilang mag-dumbbell. Oo, pero bakit sila pumupunta sa gym? Kailangan nila may nagpo-coach sa kanila. And it's the same thing. Dito po si Perla, gigising siya na kasama mo. Pag gising mo, gigising din siya. Good morning. Yan. Ewan ko, hindi ko pa nag-relate. Nag-imagine ako, nag-recording pa sila. Kasabihin ni Perla, after a few minutes, it's time for you to drink a glass of water. Sabi mo, Spracy, bakit gano'n? A glass of water. Ang glass of water is very, very simple. Correct? Ilan ang umiinom ng glass of water pagkagising? Kita nyo? Pamibenta ako dito masang kamay ng Perla. Why? We will explain to you bakit. Ngayon minsan, alam mo naman na tama siyang gawin. Ang problema, wala nagpapaalala sa'yo. Ngayon, after few minutes, sasabihin niya, it's time for you magbasa ka naman ng devotional. Bakit devotional? Inspirational words. Kasi, pagbukas mo ng television, news, bad news. Pagbasa mo ng dyaryo, bad news. Si Manny Pacquiao na nga pag-asa nung Monday na, bad news pa rin. Sumakit ang tiyan ko. Diba? Diba? Akala natin, masaya tayo. Para tuloy yung hindi mo na makain yung pagkain mo, bad news. Kaya ngayon, itong pong si Perla, tutulungan na tayo maging balance ang ating buhay. Holistic siya. Ibig sabihin, hindi lang yung kinakain sa bibig, pati rin yung iniisip. Bakit mo kailangan ng positive words sa umaga? Kasi, pag wala yan, para yung fuel. Pag wala kang positive words, pagdating mo sa workplace mo, depleted na yan, meron lang sumuwit sa'yo ng o diba, init na agad ang ulo mo. Kaya ngayon, ito si Perla, co-coach niya tayo. Tuturuan niya tayo na, kumbaga parang siya ang coach natin, magpapaalala. Now, may trailer po ito. Try hard ako mag-explain. Don't miss it on Monday para pumunta kayo lahat. Okay. Ibig sabihin, parang yan, ito na nga lang. Para kang merong meron kang coach na kasama 24/7. Actually po, ang mga lifestyle program, okay, dito sa Philippines, may mga ilan. Pumunta kayo kay Google, i-click nyo, lifestyle program. Average po niyan, 8 weeks program, 12 weeks program, nag-range po sa Philippines between 30 to 60,000. Ang maganda po dito, pag I-1 po kayo, kasama niyo siya hindi 8 weeks, hindi 12 weeks, 1 year. Bakit hindi po gano'n ang presyo? Ito po mga seminar to, kasi sa totoo lang po, yung gumawa ng ating program, ito po ang livelihood nila. They conduct seminars po, katulad ng makatapos na natin, dito sa Sipalto, once a week for 8 weeks, 4 hours, every Monday, hapon yan. Ang participants po niyan, once a week na sila nako-coachan. Kaya on their own sila during the week. But the program will last for about 8 to 10 weeks. Pero dito po sa IWA, we will be able to put it together. Nakasama po natin yung coaching in 1 year. Na even yung anak mo, kung may smartphone yan, ilagay mo yung anak mo na hindi uminom ng tubig, ang hirap pakainit. Kasi minsan, pag may nagpo-coach yan, na-encourage ka. Correct? So, yan po yan. Mapakita natin yung trailer sa Monday. Simple lang po siya. Hindi ko pa talaga siya nakikita. Pero excited ako. Bakit? Marami pong mangyayari dito. Simple lang siya. Alam niyo kung bakit ganito. Ito po si Perla, siya din na magre-recommend kung anong mga products ang titake natin. Okay, si Mami, galing sa work. Sabi ng anak niya, Mami, I wanna drink some juice. Sasabihin nung Mami, okay, you wait. Kumuha si Mami na isang glass of water, nilagyan ng kalahating asukal yung baso, nilagyan ng tubig at saka ice. Oh, drink it. Anong ganun? Anong klaseng Mami yun? Ha? Kumuha ng glass of water, nilagyan ng ganun kadaming asukal, nilagyan ng tubig at saka ice. Oh, drink it na, baby. Come on. Okay, mga teenager. Oh, inom na. Sabi mo, ha? But in reality, yan po ang ituturo sa atin ni Perla kasi ito po may mga educational videos. Did you know
that the sugar po na iniinom natin, parang ganyan. Pinainom mo yung anak mo, 2 glass, 2 glasses, 3 glasses. Kaya sabi mo, itong anak ko ulit, hyper. Eh syempre, pinainom mo ganyan kadami. Sabi mo, itong asawa ko ang sungit-sungit. Eh syempre, ganyan pinapainom mo. Diba? Simple lang siya. These are all the hidden sugar in our regular drinks. Na yung mga kabataan, ang masama po dito, ang addiction po sa sugar, paglaki niyan, naglilidin sa tobacco and alcohol. Kasi kasama po lahat yan. Kasi si Perla, it has educational videos. It has, yun nga po, scientifically, medically proven, andun po lahat ng mga statistics. Okay? Now, ang sabi natin, ano ang gagawin natin? Diba? Pag gawa ng kulay, ang drinks, hindi mo iinamin. Pero pag may kulay brown, kulay orange, kulay pink, inumin mo kahit gaano kadami ng sugar. Kaya mga po ngayon, ang first wheat products po ng IWOL, related po siya dun sa lifestyle medicine. Kaya ang una pong nilabas ng IWOL na products, lahat po ito sugar-free. Okay? With the taste and nutritional, mga nutritious drinks po ito, katulad po ng ating reinvented juice. Bakit? Inalis natin sugar, pero of course, sweet pa rin siya. Nilagyan po natin ng mga healthy flavors or mga powerful na mga ingredients. Katulad po nito, beauty, cranberry, goji, acai, blueberry, collagen, glutathione, fiber, stevia. Okay? Kaya mga gusto magpa-beauty, ito po pwede nilang inumin. Okay? Pampaganda. With may effect yan sa ating skin. Now, ang another flavor po natin, slimming naman, yung sa mga nagda-diet. Pag nagko-consultation po kami sa Access for Life, according po dito sa Ortigas, yung mga na-interview lang namin, usually, a regular employee, umiinom po sila ng 4 to 5 cups of coffee per day, or sometimes, 1 to 2 glass of canned soda, or ganyan po. Ngayon, according to the survey namin, 70% na empleyado, ganun ang lifestyle. Kaya nga po sabi nung isang company, naku, itong mga dalagang to, hinayar ko dati, ganito lang. After 1 year, lumaki na yung upuan, nagreklamo na hulog, kasi nga po, masyado mataas ang sugar content. Minsan, akala natin, nakaupo lang sa desk buong maghapon. Totoo po yun. Hindi na nakaupo sa desk, ang masyado madaming kinukonsum na sugar. Sabi nung isa, hindi na ako nag-rice eh. Mas masama nga yun, may isa na rice eh. Okay? Kaya si Perla po, i-educate niya tayo kung ano po ang effect ng sugar sa atin. Kaya po ito, slimming juice, ito po mga ingredients na to, Garcinia Gambodia, green tea, carnitine, CLA, ito po pampabilis po ng metabolism. Sabi mo nun, sabi ng lola ko, yung mga binata, makinig kayo. Tapos sabi ko ng lola ko, pero niwala ako. Kung maliligaw ka daw ng babae, titignan mo yung nanay. Kung ang itsura ng nanay, gano'n ang itsura yan, totoo po yun. Siyempre galing sa nanay yun eh. Sabi ng lola ko, kasi nalaga kami, sabi niya, kasi po yung mga auntie ko, lahi namin, kasya kami sa tricycle. Ha? Kaya na po ako ganito, try-hard ako mag-zoom. Hindi po ako nagjo-joke. Lahi namin, malalaki na kaming babae. Pag sumakay yung auntie ko sa tricycle, kasya lang siya mag-isa. Tanggap namin yun, may 14 na magkakapatid yung mother ko. Kaya kami, malalaki na kami babae, malalaki pa kami. Sabi ng lola ko, naliligaw yung mga boy at mga asawa namin. Tingnan nyo lang yung mga mami niyan. Ang tanong, hindi mo naman iiwanan, kaya mo ba tanggapin? Yun, di ba may lesson doon? Ang sabi ng lola ko, kung talagang mahal mo yung nililigawan mo, tingnan mo yung nanay. Kasi kailangan mo tanggapin na magkakaganyan siya ang ng panahon. Totoo po yun. Kasi nga, nanay mo yun. Alam ka namang nanay mo eh. Hindi yun ang inano mo, di ba? Kaya nga po ibig natin sabihin, plus lifestyle pa, iba, talagang gano'n ang mangyayari. Ang point lang po natin ganito, kahit anong ganda ng nililigawan mo, pag bumagsak na ang metabolism niyan, mahirap. Kaya po ang mga juice natin, nakakabig ako, no? Yung mga juice natin, yan, painom mo na sa girlfriend mo para bumilis ang metabolism niya. Hindi ako makakawi. Nawala ako. Pero totoo po yun.
your aging process through lifestyle. Exercise, totoo po yun. Okay? My husband pala is the president of the company. Hindi na to kasi pause po yung boses niya, ewan ko mag-uusap siya. Pero he will show you the before and after picture. Kasi before na, laki-laki niya, lumilits po siya. Kasi simple po mga principle, nag-lose po siya ng about 50 pounds just doing a healthy lifestyle, okay? Now, ano pa yung mga ginagawa natin dito? Ay, sorry. Guyabano, healthy juice. Ito po pwede sa mga bata, okay? Kasi po nilagyan natin ng grapeseed, mangosteen, cinnamarine, ganoderma, guyabano, fiber, stevia. Napapansin niyo ba po, lahat ng mga drinks natin may fiber. Bakit? Kasi according again sa studies, 50% po or more ng population sa urban constipated. Kaya nilalagyan natin na fiber. Sabi mo, ano naman relasyon niya? Hindi dito sa iron. Kasi po, sa totoo lang, pag irregular ang bowel movement mo, lahat halos ng diseases nang gagaling dyan. Bakit? Kumain ka. Yung meat po natin, without the fiber, lalong-lalo na, it stays in your colon for 3 days. Ha? Kumain ka ng meat, tapos di ka pa naggulay. It stays there for 3 days or more. Ang normal pong utot, utot naman ngayon, kanina, ang normal pong utot, dapat walang amoy. Yun. Kaya dito po sa iron, tuturuan natin kayo na paputot ninyo, odorless. Sabihin niya, baka sabihin, sa iron, wala, pwede utot, walang amoy, tago tayo dyan. Inigisip ko lang kayo. Pero totoo po yun. May lecture si Perla about sa odorless na utot. Kaya aabangan nyo ngayon yan. Bakit? Kasi ang hindi po maduming colon, pagputot, dapat walang amoy. Kaya sabi ko po dito sa iron, as a group of people, mag-aamuyan tayo ng utot. Kasi tunuturuan natin maging healthy ang tao. Now, next, tama na nga yan. Usan-sana na pong usapan natin. Loco Choco for the kids. Ang ginawa po natin, nilagyan natin ang mga very, very powerful ingredients. Ang moringa po is malunggay. Ayaw kumain na anak ng gulay, nilagyan natin sa chocolate yan. Okay? Nilagyan natin ng carrot, okra. Parang pinakbit. Pinakbit flavor na choco, hindi po. Biro lang. Fiber and stevia. So matamis po yan. Pero hindi alam ng anak mo, very, very healthy. Kaya ikaw si mami, hindi ka na mag-guilty. Pagdating mo sa bahay, sasabihin ng anak mo, Mami, ang mga cold drinks. Ikaw naman si mami, bibigyan mo na ngayon yung product ni Iron. Hindi ka nag-guilty, di ba? Kaysa puro sugar. Kaya ganyan po ang mga products na palalabasin natin. Ganun din po yung mga mahilig magkape. Kung umiinom ka ng kape na 4 to 5 cups a day, no wonder, lumalaki yung mga bilbil natin. Kasi nga po sa dami ng kung anong nakalagay dyan. This time, you will have the luxury drinking coffee without the guilt. Why? Kasi po, ito po ang pinagay natin. Mangosteen, goji, cinnamarine, spirulina, ganoderma, guyabano, fiber, and stevia. Okay? Kaya ngayon, you can have the pleasure of drinking coffee without the guilt kasi healthy na po yung coffee natin. Ano ba? Yan, picture pa. Box pa lang, panalo ka na. Dito po sa iron, we will try our best to give new products sa mga client po natin every 4 to 6 months. Ano pong ibig sabihin niyan? Isang buwan pa lang po ang company. Pero, meron na po tayong parating ng mga products. Ano to? Simple lang. Pero yung susunod ng mga picture, mga papakita, huwag yung picturehan kasi wala po yung mga video. Hindi pa nila to alam. Secret pa lang natin to. Anyway, dahil ako po ang taga-research ng product, ilan po dito, huwag yung pipicturehan ha, baka ma-fire ako dito. Ilan po dito ang kumain ng 5 servings of vegetables and fruits yesterday? Ilan? No? O, 3 na lang, 3, tawad. Ilan ang kumain ng 3 servings of vegetables and fruits yesterday? Isa lang? Si Ben lang. Pag pinagubad ko dito yan, may 6 packs yan. Pero wag ka ngayon, baka maglayasan kayo. Anyway, ito po kasi ang nangyayari. For our body na magkaroon ng antioxidant, kasi sa dami po ng pollution, sa dami
dami ng mga kung ano-ano sa pagkain natin. You need 5 servings of fruits and vegetables para kung ma-replenish yan, yung mga good cell natin magkaroon ng pagkain. Ang problema, mabuyad na tayo, may bisyo pa tayo, hindi, kung ano-ano pa yung kinakain natin sa work, hindi pa tayo kumakain ng fruits and vegetables. Kaya ngayon, nagkakasakit tayo, di ba? Lifestyle diseases. Kaya po, ang susunod na produkto ng kumpanya, tutulungan namin kayo. Ito pong susunod na to, parang awa nila, kung pipicturan, matatanggalan po ako ng trabaho. Kasi, nag-vision casting lang po tayo dito. Parang ganito. Ang isang sachet, merong 3 to 5 servings of fruits and vegetables agad. Pwede mo ilagay sa smoothie, sa soup. Halimbawa, sinabi na nga sa'yo, huwag kang mag-noodles, ang tigas ng ulo mo. At least small change, ilagay mo to. Kumbaga, parang yung noodles mo, may parang gulay. Kasi spray dry po ito, hindi to synthetic. Kaya pang mangyayari, parang ganito. Merong original din, mga superfoods po ito. Nakalagay sa shake, ilagay mo sa pagkain mo. Kung ayaw mo ng green, may chocolate blend po yan. Lagay mo sa oatmeal mo, sa cereal mo, o kaya sa champurado, o lagay mo na rin sa Loco Choco. Kung gusto mo, berry blend, ang point ko lang po niyan, these are all healthy superfood. Hindi lang po siya nakakapsula. Talagang isang sachet siya. Para po lahat ng tao magkaroon ng servings of fruits and vegetables per day na minimum of at least 5. Okay ba po? Yan. Yung anak mo hindi mahilig kumain ng gulay, ilagay mo lang po. Superfoods yan. Lalagyan po natin yan ng mga moringa, broccoli, and everything. Okay? Parang ganyan. Diba? And parang ganito. Pwede rin dark chocolate. Hindi siya nag-breakfast, hindi ka nag-breakfast. Kainin mo, superfood siya. At meron din po tayong lalabas ng mga capsule, ng mga product, and they're all whole food. Ngayon, ganito po. Pagka titingin po kayo ng supplement, huwag po kayo basta-basta bumili ng supplement. Ang kailangan po mga supplement po natin whole food. Ibig sabihin, pagka-synthetic po yan, mahirapan lang yung liver nyo, mahirapan lang yung liver nyo. Okay? Kaya po, we are trying our best to research po mga whole food. Kasi every 4 to 6 months, ilalabas po tayong produkto. Bakit? Eh, yung cellphone po nga every few months may bago. Innovation po. Hindi pwedeng, ito yung nilabas ng produkto. 10 years na, yun pa rin ang pinipilit mo sa crowd. Bilhin mo ito ang pinakamaganda. 10 years na. Totoo naman yung effective. Kasi po, hindi naman po lahat na, kumbaga, I believe that God created this powerful food. Pero minsan, may mga supplement po na effective sa ibang tao, hindi effective dito. Kaya nga po, magbibigay tayo every 4 to 6 months ng bagong product para ang market ninyo laging bago. Lagi kayo sa mga yeah. Okay, thank you po. So dito po sa I1, ang vision po natin is to make individual, families, and communities to become healthier, happier, and wealthier. Now this time, lumaldal na ako ng madami